Katulad ng inaasahan, ang Warriors nag-uumpisa na rin na mag-recruit ng superstar na pwede nilang maugnay kay Curry after ng early exit nila sa playoffs. Parang Lakers movement din no? Papasok ng offseason. Kung hindi nila makukuha si LeBron, nauna pa lang sa mga report at rumors, tinatarget na talaga ng Warriors para maugnay kay Curry. Ang pinaka-option at mainit naman na pangalan ngayon itong si Kawhi. Dahil itong si Draymond Green nag-uumpisa ng engganyoin ang LA Clippers para i-trade itong si Kawhi, lalo't itong araw ang best time para sa bagay na yan. Lalo na kung nasa rebuilding na sila at magandang hakbang araw yan para makakuha ng at least multiple draft picks kung iti-trade nila si Kawhi o idadrop nila sa kanila yung number 5 draft pick ngayon. At kung iti-trade nila si Kawhi bago ang penalty, pwede kasing maboid pa yung contract niyan. Expiring contract siya ngayon, pero base mismo sa report, balak ni Steve Ballmer na papirmahin ng extension contract itong si Kawhi na eligible ngayon para sa 2 years 126 million pagkatapos ng NBA Finals. Pero kung magbabagong araw ang desisyon ng front office ng Clippers sa lagay ni Kawhi, lalo pwedeng araw ma-activate kasi yung 15% na trade kicker niyan. Pwedeng hang magpataas lalo yan ng overall contract niya, pero nakadepende pa rin sa exact cap calculation at kung i-waive niya ito o hindi. Kaya base mismo dito kay Green, ito yung best time sa Clippers na magdesisyon kay Kawhi. Kung idadrop ba nila ang number 5 pick at gamitin para ipares kay Kawhi o ititrade nila si Kawhi para makakuha pa ng mas maraming draft asset at simulan ang rebuilding. Kung ititrade nila si Kawhi, makakakuha sila ng ibang asset o young star, tapos madadrop pa sa kanila itong number 5 pick na potential magamit nila sa rebuilding o gamitin nila bilang chip sa trade package para sa isang superstar pa. Ang Warriors may ilang asset na pwedeng gamitin para sa trade nitong si Kawhi Kaya parang ganun na lang rin kung engganyohin nga raw nitong si Green ang Clippers para sa trade nitong si Kawhi. Nakalimutan niya na may temper rules. Number 11 overall pick sa 2026 NBA draft na sobrang laking asset ang hawak ngayon ng Warriors. May mga youngstar at pwede rin nilang gamitin itong si Brandon Podziemski kasama si Jimmy Butler. May contract na pwedeng ipares para tumugma sa salary cap kung talagang magiging available si Kawhi. May sapat nga raw na asset ang Warriors para gumawa ng magandang package at makuha itong si Kawhi at maiugnay na dito kay Curry. Sa lagay naman ng salary cap ng Lakers, nagtitipid sila ngayon Mali pala ako. Base kasi sa report, sobrang nag-iingat lang yung mga to sa galaw nila ngayon sa free agency. Lalo na sa mga expiring contract na hawak nila. Malaki kasi yung extension contract na inaasahang ibibigay ng front office kay Reeves. Pero ang problema kasi kung bibigyan nila ng max deal around 240 million sa 5 years itong si Reeves, halos papasok na lang yung cap space nila sa tatlong player nila kasama yung max contract ni Luka at contract pa ni LeBron ngayon na nasa 52 million. Kaya hindi nga raw magiging madali sa Lakers magdesisyon ngayon lalo't nakikita na kailangan ng mga to na mag-rebuild pa para sa championship title. Kailangan nilang bumuo ng championship roster pero hindi nga raw sapat ang flexibility ng mga to kung bibigyan nila agad itong si Austin Reeves ng max deal, lalo na kung i-re-reassign pa nila itong si Hachimura. Kaya sobrang nag-iingat nga raw yung mga to ngayon sa salary cap space nila Based sa report kasi, hindi expected na mabibigyan na ngayon si Reeves ng max deal. Pero around 30 to 40 million pa rin yung possible makuha niya, mababa lang ng kaunti. Hindi ko alam kung dahil yan sa inconsistent playoffs performance niya Samantalang si Ayton inaasahan na mag-o-option out. Kaya may 8 million na papasok pa sa cap space nila at kung magpe-pay cut si LeBron, nakikita around 35 to 40 million ang i-offer sa kanya ng Lakers at possible makatipid ang Lakers sa kanya ng 17 to 12 million kung papayag siya na mag-pay cut. Possible maging sapat yan para makakuha sila ng ibang role player, center o elite wing na pwede nga raw nilang magamit para sa contention nila Isang legit center na dominant tapos isang elite 3 and D guard. Yan mismo yung nakikita pang kailangan nga raw trabahuin nitong GM na si Pelinka sa market. Pwedeng pumayag si LeBron sa pay cut kung makikita niya na sapat yung pag-build ngayon ng Lakers sa championship roster. Iyan yung pinaka-inaasahan dyan. Kaya walang no choice kung hindi hintayin ng Lakers ang desisyon ni LeBron kung mananatili ito at mag-pay cut o umalis to sa kanila.
At dyan mismo kasi lalaki yung cap space ng Lakers. 52 million ang makukuha nila sa pag-alis ni LeBron na sapat talaga para makapag-rebuild sila sa paligid ni Luka at Austin Reeves. Yan kung talagang aalis na si LeBron sa LA Lakers at kung handa silang bitawan din mismo itong si LBJ.